Panginoon kong Diyos at Amang minamahal, ang iyong kapangyarihan ay walang hanggan at hindi nakakakilala ng mga limitasyon. Tumitingin ako sa aking buhay ngayon at sa pagsasalita bilang tao. Nakikita ko ang mga sitwasyon na tila dumating na sa katapusan, mga senaryo kung saan ang pag-asa ay tila natuyo tulad ng isang dahon sa tag-init. Ang senaryo sa aking paligid ay sumisigaw na wala ng paraan, na ang panahon ng pagkakataon ay lumipas na at ang mga pinto ay tuluyan ng nagsara para sa akin. Ngunit tumatanggi akong tanggapin ang diagnosis ng pagkatalo dahil alam ko na kausap ko ang Diyos na may huling salita sa lahat ng bagay at kayang baguhin ang hindi mababago sa isang kisap mata. Maraming tinig ang bumangon sa aking paligid na sinusubukang pahinain ang aking pananampalataya at patigilin ako sa pagtawag na sinasabing hindi na kailangang abalahin pa ang guro. Ito ay mga tinig na bumubulong na. Ang aking problema ay masyadong malaki na, ang aking pamilya ay wala ng lunas, o ang aking pinansyal na buhay ay pumasok sa isang butas na walang hanggan. Sinasabi nila na hindi ako didinggin ng Diyos sa pagkakataong ito, na sinusubukang itanim ang binhi ng pagdududa sa akin. Ngunit tinatakpan ko ang aking mga tainga sa ingay ng mundo at binubuksan ang aking puso sa iyong tinig na malumanay at makapangyarihan, sapagkat alam ko na para sa iyo ay walang kaso na ligaw o katapusan ng linya. Tumitindig ako ngayon laban sa lahat ng luhika ng tao na nagsasabing oras na upang sumuko at iwanan ang aking mga pangarap sa daan. Ang aking pananampalataya ay hindi nakatatag sa nakikita ng aking mga mata ni sa mga estatistika ng mundong ito, kundi sa katiyakan kung sino ka. Ikaw ang Diyos ng mga imposibleng dahilan. Siya na tumatawag sa pag-iral ng mga bagay na wala pa at nagpapabukal ng tubig mula sa matigas na bato sa gitna ng nakapapasong disyerto. Hindi mahalaga kung ano ang sabihin nila, mananatili akong matatag sa puwang nananalangin at naghahanap dahil alam ko na ang iyong pananahimik ay hindi kawalan, kundi paghahanda para sa isang malaki. Panginoon, alam ko na ang mga oras na pinakamahirap ay kadalasang nauuna sa mga pinakamalaking kaligtasan, tulad ng gabi na pinakamadilim bago ang bukang liwayway. Sa mga panahon ng kapighatian, kapag ang sakit ay sumisikip sa dibdib at ang hangin ay tila nagkukulang, kumakapit ako sa pangako na ikaw ay sasama sa akin. Hindi ako nag-iisa sa bangkang ito na hinahampas ng mga alon. Ang may lalang ng mga dagat ay kasama ko. At sapat na ang isang salita mo upang ang bagyo ay kumalma at magkaroon ng malaking kapayapaan. Ang aking pagtitiwala ay hindi isang damdamin na lumilipas, ito ay isang desisyon ng kaluluwa na maniwala na ang Panginoon ang may hawak sa lahat, kahit na ang lahat ay tila gumuguho. Ang libis ng lilim ng kamatayan at ang tuyong disyerto ay maaaring ang lugar kung saan ako tumutapak ngayon, ngunit ipinahahayag ko ng may pananampalataya na ang mga ito ay mga lugar lamang ng pagdaan at hindi ang aking huling tahanan. Haharapin ko ang panahong ito ng kakapusan at sakit, hindi ng may pagrereklamo, kundi ng may nakataas na noo na alam na magtatagumpay ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang disyerto ay hindi nagsisilbi upang patayin ako, kundi upang gamutin ang aking pagkatao at turuan akong umasa ng eksklusibo sa iyong pang-araw-araw na probisyon. Lalampasan ko ang pagsubok na ito at lalabas sa kabilang panig na mas malakas, mas mature at may buhay na patotoo na hindi kailanman pinababayaan ng Panginoon ang kanyang mga anak. Kapag ang aking lakas ay nagkulang at naramdaman ko na ang aking mga tuhod ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng krus, ang iyong salita ang magiging aking sandigan at aking pagkain. Kakain ako ng iyong mga pangako na inaalala ang bawat kahangahangang gawa na iyong ginawa sa kasaysayan at sa aking sariling buhay. Ang iyong salita ay ang angkla na humahawak sa aking kaluluwa at pumipigil sa akin na madala ng agos ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng paniniwala.
Kahit na ang aking katawan ay pagod at ang aking isip ay ubos na, ang aking espiritu ay naninibago sa katiyakan na ang iyong biyaya ay sapat para sa akin at ang iyong kapangyarihan ay nagiging perpekto sa aking kahinaan. Hindi mahalaga sa akin kung ano ang sasabihin ng mga kapitbahay, mga kamag-anak o mga kaibigan. Kapag nakita nila akong nagpupumilit sa isang dahilan na ibinigay na ng lahat bilang talo, maaari nila akong tawaging baliw, maaari nilang kutyain ang aking pagpupursige, ngunit alam ko kung kanino ako sumampalataya at natitiyak ko na siya ay makapangyarihan upang ingatan ang aking deposito hanggang sa araw na iyon. Ang opinyon ng iba ay hindi nagpapabago sa iyong kalooban o nagpapawalang bisa sa iyong mga plano para sa aking buhay. Pinipili kong pakinggan ang tunog ng langit at huwag pansinin ang ingay ng lupa na pinananatili ang aking mga mata na nakatuon sa may akda at tagatapos ng aking pananampalataya. Inihahandog ko sa iyo, O Diyos, ang mga bagay na namatay sa aking buhay, ang mga nakabaon na pangarap, ang mga nasirang relasyon, ang mahinang kalusugan, at ang mga wasak na pananalapi. Para sa tao ito, ang katapusan ito, ang tuldok, ngunit para sa iyo ito ay kuwit lamang bago ang isang bagong kwento ng muling pagkabuhay. Naniniwala ako na ikaw ang Diyos na bumibisita sa libis at ginagawa silang magsama-sama, magkaroon ng laman at tumanggap ng hininga. Walang bagay na patay na hindi kayang buhayin ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na wasak na hindi kayang itay ng iyong mga kamay ng may kahusayan. Nawa ay malaman ng lahat sa paligid ko sa pamamagitan ng himala na gagawin mo sa akin na ako ay naglilingkod sa Diyos, na buhay at totoo ang Diyos ng mga imposibleng dahilan. Nawa ang aking buhay ay maging salamin ng iyong kaluwalhati na sumasalamin sa iyong kapangyarihang nagpapabago upang ang iyong pangalan ay dakilain. Hindi ko hinahanap ang pagpapala para sa aking sariling kapalaluan, kundi upang makita ng mundo na mayroong Diyos sa Israel na hindi hinahayaan ang matuwid na mamalimos ng tinapay o ang kanyang lahi na dumanas ng pangangailangan. Nawa ang aking tagumpay ay maging ganap na patunay na sulit na maging tapat at magtiwala. Tinatanggihan ko ngayon ang bawat sentensya ng sumpa, bawat salita ng kabiguan, at bawat utos ng pagkabangkarote na inilunsad laban sa aking bahay at sa aking pamilya. Sa pamamagitan ng autoridad ng pangalan ni Jesus, kinakansela ko ang bisa ng mga negatibong salitang ito at itinatatag ang katotohanan ng Ebanghelyo sa akin. Ang aking bahay ay magiging isang lugar ng kasaganaan, ng kapayapaan, ng kalusugan, at ng kagalakan sa Espiritu Santo. Maaaring sinubukan ng kaaway na maglagay ng tuldok, ngunit ang Panginoon ay nagsusulat ng isang bagong kabanata ng tagumpay, karangalan, at pagbabalik na mag-iiwan sa lahat ng Panginoon. Turuan mo akong magpahinga sa iyo, kahit na ang bagyo ay umuugong sa labas at ang mga alon ay sinusubukang pasukin ang aking bangka. Nawa ang aking kaluluwa ay makahanap ng kapahingahan sa katiyakan na ikaw ang aking pastol at hindi ako magkukulang kahit na ang lakas ng loob upang harapin ang masamang araw. Ipinagpapalit ko ang pagkabalisa sa pagsamba, ang takot sa pananampalataya at ang pagdududa sa hindi matitinag na pagtitiwala sa iyong kabutihan. Alam ko na ang iyong orasan ay hindi nahuhuli at ang iyong probisyon ay darating sa eksaktong sandali, hindi isang minuto bago, hindi isang minuto pagkatapos, kundi sa tamang oras ng Diyos. Kahit na sinasabi ng kalendaryo ng tao na ang oras ay naubos na at ang pagkakataon ay lumipas, na naaalala ko na ang Panginoon ang may-ari ng panahon at hindi limitado ng mga oras o mga araw. Alam ko na ikaw ay dalubhasa sa pagkilos sa 11 oras. Kapag ang lahat ng mapagkukunan ay naubos na at ang lohika ay nagsasabing wala ng labasan. Kung paanong dumating ka para kay Lazaro 4 na araw
pagkatapos ng kanyang libing. Nang ang amoy ng kamatayan ay hayag na naniniwala ako na maaari kang dumating ngayon sa aking sitwasyon at magdala ng buhay kung saan ang pagkabulok ay nagsimula. Hindi ako nagagabayan ng orasan ng lupa, kundi ng tamang panahon ng langit, ang angkop na panahon ng Diyos kung saan ang isang araw ay katumbas ng 1,000 taon at ang himala ay nangyayari ng biglaan. Nauunawaan ko na madalas ang iyong paggawa ay hindi nakikita ng aking mga mata tulad ng binhi na tumutubo sa dilim ng lupa bago basagin ang lupa patungo sa liwanag. Ang katotohanan na hindi ko nakikita ang pagbabago ngayon ay hindi nangangahulugan na ang Panginoon ay nakatigil sa kabaligtaran. Alam ko na sa likod ng mga eksena ng aking kasaysayan ay pinakikilos mo ang mga puso, inaayos ang mga pangyayari at inihahanda ang senaryo para sa aking tagumpay. Ang aking pagkabalisa ay nagnanais na makita ang bunga kaagad, ngunit ang aking pananampalataya ay nagtuturo sa akin na magtiwala sa proseso ng paglago, na alam na ang mga ugat na pinatitibay ngayon ay susuporta sa malaking puno ng mga pagpapala na darating. Diyos, hindi mo kailangan ng mga paborableng kondisyon upang kumilos sapagkat ang iyong espesyalidad ay lumakad sa mga natubig at paramihin upang pakainin ang karamihan. Inaalis ko ang aking mga mata sa kakapusan ng mga materyal na yaman at inilalagay ang mga ito sa kadakilaan ng iyong kapangyarihan sapagkat alam ko na maaari mong gamitin ang mga uwak upang pakainin ako o magpabukal ng langis mula sa isang banga na tila walang laman. Ang probisyon na kailangan ko ay maaaring manggaling kung saan hindi ko inaasahan mula sa mga pinagmulan na hindi ko kailanman naisip dahil ang iyong mga daan ay mas mataas kaysa sa aking mga daan at ang iyong mga estratehiya ay lumilito sa karunungan ng... Sa sandaling ito, pinipili kong palitan ang postura ng biktima sa postura ng isang tagapagmana na nakakaalam ng awtoridad na taglay niya sa espiritual na mundo. Hindi ako gagapang sa harap ng mga problema na nagmamakaawa para sa awa ng kaaway, kundi babangon ako na nakasuot ng baluti ng Diyos, handang angkinin ang sa akin sa pamamagitan ng karapatan ng mana. Ang kahirapan, ang sakit at ang kalungkutan ay hindi bagay sa pagkakakilanlan ng isang anak ng hari. At dahil dito, iniuutos ko na ang bawat legalidad na inakala ng kasamaan na mayroon ito sa aking buhay ay mabasag ngayon sa pamamagitan ng lakas ng dugo ng bagong Pinipili kong magpuri bago pa man makitang bumagsak ang pader, sapagkat nauunawaan ko na ang pagsamba ay ang pinakamakapangyarihang sandata ng digmaan na umiiral upang patahimikin ang naghihigan, tulad ni na Pablo at Silas na kumanta sa bilangguan, at ang mga pundasyon ay nayanig gitna ng naniniwalang ang mga pintong tanso ay mababa ang mga rehas na bakat. Ang aking papuri ay hindi nakadepende sa kung ano ang aking natatanggap, kundi ito ay pagpapahayag ng aking katiyakan na ang Diyos na nagligtas sa akin sa nakaraan ay siya ring gumagarantiya sa aking hinaharap na may kaluwalhatian. Sa sandaling ito ng panalangin, nararamdaman ko na ang mga kadena ay binabasag at ang bigat ng pang-aapi ay umaalis sa aking mga balikat. May sobrenatural na ginhawa na pumapasok sa aking pagkatao, ang katiyakan na ang aking panalangin ay nakarating sa iyong trono ng biyaya at ang sagot ay pinakawalan na. Ang tila imposible para sa akin ngayon ay ganap kong ibinibigay sa iyong mga kamay, inaalis ang bigat ng aking responsibilidad at nagtitiwala sa iyong kakayahang lumutas. Nagpapahinga ako, Ama, na alam na ang Panginoon ay gumagawa pabor sa akin kahit sa katahimikan ng gabi. Pinaninibago ko ang aking lakas sa iyo, Panginoon, upang ipagpatuloy ang paglalakad. Gaano man kahaba o kahirap ito, tila sa aking mga natural na mata. Hindi ako titigil, hindi ako atras, at hindi ako makikipag-ayos sa aking pananampalataya.
sa harap ng mga paghihirap na bumabangon tulad ng mga higante. Kung paanong hinarap ni David si Goliath sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, hinaharap ko ang aking mga problema na alam na ang tagumpay ay akin na sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Ang aking tirador ay kargado ng bato ng pananampalataya at ang higante ay babagsak sa lupa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ipinahahayag ko na ang panahon ng kahihiyan ay tapos na at ang panahon ng dobleng karangalan ay dumating na para sa aking buhay at para sa aking pamilya, kung saan may pag-iyak magkakaroon ng tawanan, kung saan may kakapusan magkakaroon ng kasaganaan, kung saan may sakit magkakaroon ng banal na kalusugan. Binabago ng Panginoon ang aking kapalaran sa harap ng aking mga mata at mabubuhay ako upang isalaysay ang mga dakilang gawa na iyong ginawa pabor sa akin. Ang aking bibig ay mapupuno ng tawanan at ang aking dila ng mga awit ng kagalakan sapagkat dakilang mga bagay ang ginawa ng Panginoon para sa atin at dahil dito tayo ay nagagalak. Salamat aking Diyos dahil ikaw ang Diyos na nanggugulat na gumagawa ng higit pa sa aming hinihiling o iniisip ayon sa iyong kapangyarihan na gumagawa sa amin. Sinasilyuhan ko ang panalangin ito ng katiyakan ng tagumpay na naniniwala na ang imposible ay nagsimula ng mangyari at kung ano ang nawala ay natagpuan at naibalik. Tinatanggap ko ang aking pagpapala, tinatanggap ko ang aking himala at inaangkin ko ang aking tagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen at salamat sa Diyos. Minamahal kong mga kapatid, nawa ang kapayapaan ng Panginoon ay bumaha sa inyong puso ngayon. Kung naramdaman ninyo ang presensya ng Diyos na humahawak sa inyong buhay sa pamamagitan ng panalangin ito, kung naniniwala kayo na Siya ang Diyos ng mga imposibleng dahilan at kumikilos sa inyong sitwasyon sa sandaling ito, hinihiling ko na gawin ninyo ang isang bagay na napakahalaga: pindutin ang button ng like. Ang simpleng kilos na ito ay nagpapakita na tinatanggap ninyo ang salitang ito at tumutulong na dalhin ang mensaheng ito ng pag-asa sa ibang tao na nawawala ng pag-asa na nag-aakalang ito na ang katapusan. Huwag sarilihin ang pagpapalang ito. Ibahagi ang panalangin ito ngayon din sa isang taong nangangailangan ng himala, isang taong dumadaan sa libis o sa disyerto. Maging kasangkapan ng Diyos upang ibangon ang nakadapa. At nais kong ipanalangin ka. Sa pangalan, isulat sa mga komento ang iyong pangalan at ang iyong kahilingan sa panalangin. O kung mayroon ka ng tagumpay, isulat ang iyong patotoo upang patibayin ang pananampalataya ng mga kapatid. Tayo ay isang pamilya ng pananampalataya at sabay tayong tatawag. Kung hindi pa kasali, sumali at i-activate ang kampana upang hindi makaligtaan ang anumang panalangin. Pagpalain nawa ng Diyos ng lubos ang iyong buhay at tandaan, para sa ating Diyos walang imposible.